Sa harap ng planong muling buhayin at pagandahin ang Laguna Lake, kinansela at pansamantala munang ititigil ng Department of Environment and Natural Resources ang pagre-renew ng permit ng mga nag-ooperate ng fish pen sa naturang lugar. Nagbabalik si Julius Disambron. Simula sa Enero 2017, kanselado at hindi na i-renew ang lahat ng mga fish pen permit sa Laguna Lake. Paliwanag ng Department of Environment and Natural Resources, ito ay upang bigyang daan ang paglilinis at pag-i-improve nito. Sa datos ng DENR, may laking 70,000 hektarya ang Laguna Lake at nasa 13,000 dito ay okupado ng iba't ibang fish pens. Target ng pamahalaan na ipreserba at i-convert ang Laguna Lake sa ecotourism site. So what we want to do is reforest. And I have the money to do it. The DNR budget was approved, no? 8 billion pesos. So we want to reforest up there, but we want to do it in the La Mesa way, where you transform it into an economic zone. Ecotourism, fruit trees, agroforestry, where yung komunidad na doon nakatira, nakakapera sila. So when you do the reforestation up there, magmemenos talaga yung mga silt na pupunta na nasa shallow yung... Giit pa ng DENR, ngayong Disyembre pa lamang kasi ma-expired ang mga permit ng mga fish pen owners. Bukod sa mga figure-out programs doon ng pamahalaan, bibigyan din ng pagkakataon ang mga may-ari nito na makapag-harvest ng maaga. Pero yung mga hindi naman daw po pwedeng i-harvest ay pagbibigyan pa ng gobyerno hanggang sa makapag-harvest ito bago tuluyang sirain at gibain ng mga fish pens. Then, Mark Villar of DPWH is building a bike trail around Laguna Lake. Is going to be really, really beautiful. And you know, it's 2 hours from Manila. You know? It's going to be exciting. No? You'll have a great ecotourism zone. Nangangamba din daw si Secretary Lopez sa kaligtasan ng publikong kakain ng mga isdang nakukuha sa lawa dahil sa pagiging septic catch basin nito, lalo't 400,000 bahay ang nakapaligid dito. Para sa PTV News, Julius Disambron.